Yo, magandang araw sa inyong lahat mga sir. Bago ang lahat, kamusta kayo? So for today's video mga sir is continuation to ng vlog natin regarding dun sa portable na GPS tracker at portable alarm. So kung naalala nyo dun sa previous vlog natin, hindi ko napakita sa inyo kung paano gumagana yung portable tracker kasi ang main viewing nun nakaset siya sa phone ng asawa ko. So this time ang ginawa ko mga sir, para mapakita ko rin sa inyo, shinare ko siya yung viewing dito sa phone ko. Pero first, bago nyo magawa yun, kailangan meron kayong app na Find Hub doon sa pinaka main viewing kung saan nyo sinet up yung portable na GPS tracker. And then doon sa apps na Find Hub mga sir, merong option doon na pwede nyo i-share yung GPS tracker na gamit-gamit nyo. So kung gusto nyo i-share yung viewing sa ibang phone mga sir, kailangan nyo lang ilagay yung email address ng phone na yon or yung Gmail mismo. So automatic makakatanggap siya ng invitation mga sir at pwede nyo nang i-accept. Ngayon sa case natin, dahil nabanggit ko nga sa inyo na na-add ko na siya sa akin, so pupunta na tayo ng Find Hub. Ayan, syempre kailangan meron kayong mobile data at naka-on yung Bluetooth nyo mga sir. Kung makikita nyo, ayan o, andito tayo ngayon o. Ayan, nag-update agad yung location nya. Ito siya. So Nichols Food House, ayun nandun. So nandyan yung Nichols Food House sa tapat natin mga sir, sa my left side. At mukhang accurate naman siya. Pero mamaya, syempre dahil aalis tayo, titignan natin kung magbabago yung pinaka mapa natin o. So titignan natin siya mamaya kung mag-update ba to. Doon yung itsura naman ng mismong portable na tracker. Temporary tinanggal ko siya sa pinaglagyan ko para mapakita ko siya sa inyo. So ito yung itsura nun mga sir. Ito yung itsura mga sir nung GPS tracker na portable na gamit-gamit natin. So kung isa-set up nyo naman siya sa mismong phone nyo, pagka bagong bili kasi to, ang gagawin nyo lang para ma-pair nyo siya, ipa-power on nyo lang to, tapos iilaw to ng isang beses. And then kung meron na kayong Find Hub na application sa mga phone nyo, automatically madedetect nyo tong Ugreen na to. So mapipair nyo siya kaagad sa phone natin. So di ba ito yung Ugreen tracker? So tignan nyo. So as you can see mga sir, yung status ng battery niya is okay pa. And then again, isang beses ko pa lang chinarge to mga sir. Kinabit ko to nung second week ng December. So ganun na siya katagal, isang beses ko pa lang na charge to. At nung chinarge ko to, hindi pa siya totaling lobat. Ngayon susubukan natin paandarin yung play sound niya. So ito yung tunog niyan mga sir, tignan nyo . O, diba? Stop na natin. Ngayon, ang gagawin lang natin, dahil nga may biyahe tayo, titignan natin kung magbabago tong mapa natin, kung mag-update din ba siya. So tara, samahan nyo ako ngayong araw. At syempre, bago tayo umalis, ipapakita ko na din sa inyo ulit yung mismong portable na nilagay natin na na alarm. So teka lang, ayusin ko lang yung gamit ko. Sakay muna tayo. Tapos, mamaya na natin pandarin yung motor. Pero naka-hazard ako eh. Unahan natin. Ayan. Dito mga sir, ulitin ko na lang din ulit. Ito yung isa pa nating kinabit. Hindi ko na tinanggal yung mismong portable alarm kasi ang hirap ng pinaglagyan ko sa kanya. Hindi siya basta-basta kasi makukuha eh. So ngayon, ipapakita ko lang din sa inyo ulit kung paano siya gumagana. So syempre mga sir, dito muna tayo sa remote. Dito sa pang-apat na button, no? Ito yung park locator. So malalaman nyo kung saan nakapark yung mga motor nyo. Itong pangatlong button naman, ito yung literal na mag-a-alarm na siya. Ito naman yung pangalawang button is disarm. Ang unang button is arm. So unahin natin to, yung park locator. Ayan, naririnig nyo? Yan yung park locator. Similar siya dun sa mga S version ng Yamaha. Ang pinagkaiba lang mga sir is hindi ilaw yung hazard nyo pagka pinipindot nyo tong pang-apat na button. Since sinabi ko nga na portable to, so ibig sabihin wala tayong ginalaw na wiring sa natin, sa motor natin. And then pangatlong button, literal na mag-a-alarm siya kagaya nito. Ayan, pangalawang button, disarm. So dito naman mga sir, yung pangunang button is yung alarm. Ayan. Tapos pagka ginalaw yung motor nyo, mag-warning. Pag ginalaw palit ng isa pa, mag-a-alarm na. Pangalawang button, disarm. Ayan. So wala namang bago dyan. Similar din siya dun sa mga alarm na mayroong wiring, para sa parehas lang din. Ang pinagkaiba lang nito is wala siyang wiring na gagawin sa mga motor nyo, kaya mas safe to, lalo na kung yung mga motor na gamit nyo is under warranty pa. So isa to sa magandang option na pwede nyo i-consider. At isa pa, dagdag protection na rin to. So ayun mga sir, at samahan nyo ako ngayon sa biyahe natin na to. Syempre tignan natin mamaya
kung magbabago ba yung location ng mapa. Titignan natin kung accurate ba talaga siya, no? At medyo may kalayuan yung pupuntahan natin ngayon dahil bandang QC tayo. Actually mga sir, continuation lang to nung nauna nating video, no? Doon sa portable na GPS tracker at portable na alarm. So ito mga sir, ulitin ko lang. Ang kinagandahan lang nito is wala tayong gagalawin doon sa existing wiring ng motor natin. So kung yung mga motor nyo na gamit-gamit is under warranty pa or bagong bili talaga literal, so pwede nyong gawin to sa mga motor nyo since wala tayong gagalawin sa pinaka-wiring mismo talaga. Napakainit sa mata ng Aerox B3. So kung kasali nga kayo sa group ng Aerox B3, makikita nyo naman sa mga post madalas ang mga nakawan at agawan, diba? At least sa ganitong way man lang, kahit pa paano mabibigyan nyo ng protection yung mga motor nyo. Guys, hindi lang to pang Aerox B3 ha, baka isipin nyo pang Aerox lang to. Again, pwede to sa lahat ng motor, mga sir. Basta ang sinasabi ko lang talaga, doon pa lang sa unang video na mention ko na nga doon, na kung magkakabit man kayo ng portable na GPS tracker at portable alarm, make sure nyo lang na hindi siya nakikita mga sir, at hindi rin siya basa-basang maaabot or matatanggal, para di ba talagang secured na secured yung motor nyo. At least kung may mga pinaparadahan man kayo na hindi kayo sigurado kung mayroon mang alarm yung motor nyo, at least kahit pa paano may pangbulahaw eh. And then again mga sir, hanggat maaari, isa ito sa pwede nyo i-consider na investment sa mga motor nyo, kasi dagdag protection na rin talaga to. Lalong lalo ngayon sa panahon natin, ang daming hindi lumalaban ng patas, di ba? At least sa ganitong paraan man lang, kahit pa paano mabibigyan natin ng protection yung mga motor natin. Nagalangan si kuya. Itong battery ng portable tracker tsaka GPS tracker, parehas sila makunat mga sir. At ayun nga, isang beses ko pa lang din sila na-charge talaga, itong dalawa na to, yung GPS tracker at yung alarm natin. Isang beses pa lang talaga, ganoon kakunat yung battery nya. At least hindi na kayo mag-worry na baka ma-void yung warranty, kasi yun nga, wala naman kayong gagalawin sa wiring. Ako mga sir, ang ginawa kong setup sa akin, na-mention ko nga sa inyo na yung main viewing na sa asawa ko, at shinare ko lang sa akin. Ang purpose talaga nun mga sir, just in case mangyari man yung mga hindi natin inaasahan na maagaw sa atin yung motor, at least di ba, nasa asawa ko yung main viewing, may chance pa rin na ma-recover natin yung motor. So yun talaga yung pinaka-purpose nung akin. So kung wala naman kayong tinatago kung wala naman kayong tinatago sa mga asawa nyo, di ba, pwede nyo gawin yung ganyang setup. Pero kayo yung tipong taong malihim at maraming sekreto talaga, literal, siguro wag nyo nang gawin dahil panigurado baka mahuli lang kayo. De, pero ito, real talk lang talaga mga sir. Mas maigi kasi na yung main viewing talaga niyan nasa ibang phone. Kasi kung nasa phone nyo din yung main viewing niyan, tapos naagaw sa inyo pati yung phone nyo, wala na, di ba? At least kung nasa ibang phone yung main viewing niyan, kagaya nga niyan, nasa misis nyo, hindi nakashare lang sa inyo, mas safe yung ganong setup, mas okay yun para sa akin pero kayo, decision nyo yan, nasa sa inyo na yan. Kanya-kanya tayong decision sa buhay. Diba, klarong-klaro na yung mga pinagdadaldal ko sa loob ng helmet. Hindi na tayong ngungo na parang nasa kuweba. Okay. Let's go. Titignan natin mga sir kung magbabago ba yung mapa natin. Syempre para makita nyo rin kung talagang accurate ba siya. Kasi ako, to be honest, syempre nasubukan ko na talaga to. At gaya nga nasabi ko sa inyo, bago ako nagbigay ng feedback ngayon, talagang ginamit ko muna siya literal. Kasi hanggat maaari, ayoko naman mag-suggest sa inyo ng mga ilalagay nyo dyan sa motor nyo na hindi nyo mapapakinabangan, di ba? Kaya kung makikita nyo sa motor natin, wala pa tayo masyadong upgrade na pinagagawa. Literal na stock pa lahat. Ina-enjoy ko lang lahat talaga. Lupit nun. Sana all. Wala pang plaka. Sana all. Kung makikita nyo mga sir sa motor natin, ang meron pa lang naman dito is ito, phone holder, at ito yung mount na gamit natin sa camera natin pag nililipat sa harapan. And then ito yung maliit na visor. Ano bang tawag talaga dito?
mini wind visor. Liit eh. Kaya lang, pinalitan ko lang yung stock natin. So ito mga sir is Surfy na brand at more or less nasa 200 pesos lang siya, ganun kamura. Syempre yung original natin na visor, ito nga yung tinutukoy ko, tinago lang muna natin siya, tinabi ko lang naman para just in case maisipan man nating ibalik, at least diba pwede pa rin nating ibalik. So niligpit ko lang naman siya, pero ito kasi yung ganito, ang astig. Merong buto sa gitna, dagdag hangin daw pag nakayuko kayo. So ayun mga sir, pagpasensyahan nyo na yung kadaldalan ko sa inyo ngayon. Medyo natutuwa lang tayo dahil syempre klaro na yung mga nagiging usapan natin. At again mga sir, nagsisimula pa lang tayo dahil marami pa tayong gagawin na content, panigurado yan. Pero ang ganda talaga ng mic na DJI, sobrang klaro ng boses. Wala akong masabi, napaka solid talaga. Grabe yung init ngayon, no? Buti na lang kamo kahit pa paano wala nang sunlight, to. Yung pag-alis natin kasi ayun, alas 6 na eh, 6 PM na mga sir. Kaya kahit papaano hindi na masyado mainit, pero kanina grabe yung init talaga, literal na summer na. Kaya mga misis, lagyan nyo na ng tracker yung mga motor ng mister nyo para mahuli nyo sila. Joke lang. Nagka-idea pa tuloy, no, dahil sa ginawa nating video. Patay tayo dyan, unsubscribe. Joke lang, pinapasaya ko lang kayo mga sir. Pinapasaya na binigyan ko ng idea yung mga misis nyo. Ang liit pa naman ng GPS tracker, talagang pwede mo ilagay sa motor. Paano kung ikaw yung tipong sasakay ka lang ng motor tapos alis ka na agad, di mo alam nilagyan ka pala ng misis mo, no? Ano naman ngayon kung nalalaman ni misis kung saan kayo nagpupunta, di ba? Wala namang masama dun eh. Nagiging masama lang siya pag alam nyo na yan, gets nyo na yung ibig sabihin dyan. Kaya yun yung tatandaan nyo mga sir, hindi kayo i-bless pagka marami kayong babae sa buhay nyo. Kaya kailangan isa lang. Malapit na tayo sa Marcos Highway, konti na lang. Ang kulit ng ng mini visor na ikabit ko eh. Marami na nagkabit na ito eh. At nainganyo ako dahil sa kanila, nabudol. Pero di ko sinabi magkabit kayo na ito mga sir. Ang pinapakabit ko sa inyo yung portable tracker tsaka alarm. Yun ang gusto kong ikabit nyo. Wag to. Luho lang yan, huwag niyong intindihin yan. Yan talaga yung pinaka-solid. Ang lakas ng arangkada, kunting pa lang yun kunting tawag dito. Kunting piga pa lang yun, bibigay niya na sa'yo eh. Diba? Galing. Ang sarap. Sana all. At pedestrian lane, di ba? Saan kasi kayo kuya? At syempre signal light tayo pa kanan dahil kakanan tayo dito. We're going to the right. We're going to the right. Let's go. Dagu. Kakaliwa tayo. Tayo para makalabas tayo agad. Yeah, ay nako. Check natin kung mag-update bago tayo pumasok sa loob. Ngayon check natin bago tayo pumasok sa loob. Close na natin. Ito, Find Hub. Ayan, mga sir. Anson Supermarket, Molave. So kung nakikita nyo, nag-update naman yung location niya, 'di ba? Galing. Siyempre, pasok ko tayo sa loob muna. So ayan nakita nyo, nagbago yung location natin. Nag-update yung mapa. Tanggal helmet tayo. Bawal helmet sa loob eh. Bago. Kaloakan, magandang dilag, puso ko yung napili.
Lipat tayo. Walang stock dito. Ang bibili natin. Eh. Lipat. Hanap tayo Mercury Drugs na lang. Yan mga sir nakita nyo, nagbago yung location. Ngayon lilipat pa ako. Tignan natin kung magbabago pa ulit. Tayo bibili muna. Siyempre check natin kung nagbago yung mapa, diba? Importante yan, pruweba muna bago lahat. Wait lang mga sir. Check muna natin saglit yung mapa. Find hub. Kanina nasa Anson. Asa na tayo ngayon? Mercury Drugs. Ba't di lumalabas yung pangalan ng Mercury Drugs dito? Pero Mercury Drugs to mga sir. Ito. Ayan, Mercury Drugs yan. Andito tayo ngayon. Ayan. So yun mga sir. At as you can see, nagbago naman yung mapa. Nag-update siya. So ibig sabihin, tama naman yung data na binabato niya sa atin. So yun mga sir. At syempre, again, maraming salamat po sa inyong suporta at sa inyong panonood ngayong araw na to. Syempre mga sir, lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga biyahe. Lalo na mayroong naghihintay sa inyong pag-uwi. At kung ikaw pamilyado, mas lalo kang mag-iingat. Kagaya ko, mas doble ingat na pag pamilyado ka. Dahil yung mga bulinggits mo, naghihintay sa yan sa pag-uwi mo. At again, maraming salamat po mga sir. At syempre, hindi pa nagtatapos dito. See you ulit sa susunod nating video. And bye-bye.